Itinuturing nga na isang makasaysayang lugar ang kapital ng Pilipinas na kilala sa tawag na Maynila. Ngunit sa makasaysayang bayang ito ay may isang komunidad na naglalarawan ng pagkakaisa ng dalawang kulturang Pilipino ang ating shape. Ang Binondo ay minsan din binansagang Binondo noong panahon ng mga Kastila. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na itong tawaging Chinatown o Binondo. Minsan din itong natampok sa isang programa sa telebisyon na pinamagatang My Binondo Girl. Diyan alam mo kung nasan tayo ngayon? Hindi. Nasaan ba tayo? Narito tayo ngayon sa Umping Street kung saan ito ay bahagi ng Binondo. At malaking bahagi ng populasyong insect, yan, ganyan, insect, ang bumuo ng komersyo at paninirahan dito. At syempre, naisa din pa kita iba't ibang kwento at mukha ng Binondo sa pagbuo ng pinabagong kasaysayang Pilipino. Kaya tara, samahan nyo kami. Libutin natin ang Binondo. Tara! 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 Then, speaking of Chinese, kilala ang mga Chinese sa kanilang delicacies tulad ng tikoy, hopya, siomai, siopaw, pansit, Radish cake, peanut bowl. yan, mga ganyan. At dito pa rin sa Umping Street may kita ang NB Team, home of the best hopya and tikoy. Tara, pasukin natin. Since 1912, sikat na at kilala na itong NB Team sa kanilang masarap na Chinese delicacies. And as time goes by, patok pa din hindi lang sa mga Chinese, ngunit pati sa mga Pinoy. At Hapinoy! Ma. Yan. Tulad nito, may makapunin sila. Nakausap namin si Aling Lolita at tinanong namin siya kung anong meron ng Eng Bitin na binabalik-balikan niya. Binabalik-balikan nyo at Kasi noong pa talaga. Kaya subukan nyo na din. Try yung tulad. Dito naman tayo sa Lazar Street, pati pa din ang Binondo. At dito sa Salazar Street, makikita ang mga pruta, gulay, mga ugat, yung mga panggamot, yung mga pangpungsoy, mga subaekit ng mga Chinese. May CDRE at e-check. Saan ka pa, di ba? Alam mo ba na manilig din ang mga Chinese sa iba't ibang klase ng meat? Tulad ng baboy, baka, ng chicken, ng kamsili. Napag-alaman din namin na may isa pang klase ng karne na binebenta sa LNRM Marketing. Nalaman namin na bago pa lamang ang LNRM marketing sa ganitong klaseng industriya. Pero ayon kay Roy na isang tindero dito, malakas ang benta ng iba't ibang klase ng mga lutuin na may sangkap na karne. Partikular na ang karne ng koneho na patok sa mga inche. Nandito tayo ngayon sa Lucky Chinatown. At take note, isa tong 5-star mall. Pero yung iba under construction pa. Tapos meron din naman mga matatapos na tulad nitong kainan dito na Shilin sa kanan namin at meron din sa unahan. Tingin tayo doon. Dahil pupunta, dito lang na naman namin puro araw sa Binondo. Kinabukasan, ipinagpatuloy namin ang pag-iikot at paghahanap ng mga kilalang tindahan, mga parke, at iba pang masasarap na kainan sa Binondo. At sa pagpapatuloy ng ating pangalawang araw sa pag-tour sa Binondo, nandito kami ngayon sa Salazar Street. At dito namin nakita ang isang Lucky Charm store na tinatawag na Sunrise Lucky Charm and Gift Items dito pa rin sa Binondo. Tara, pagpapin natin. Parte ng kulturang Inchi ang paggamit ng Lucky Charms at paniniwala sa feng shui. Yung feng shui, ito yung paniniwala nila na halimbawa, ilalagay nila isang bagay sa isang parte ng kwarto. Doon nila nalalaman or nasabi ang good
At malaking bahagi ang ginagampanan ng Binondo para tumawid ang kulturang incheck sa mga Pilipino. At hindi lang mga incheck ang nakukumaling sa pagbili ng Lucky Charms, kundi na rin ang mga Pilipino. So, this is Sunrise, Lucky Charms, and Cape Islands. Nakilala namin si Sir Johnson Chua. Sir, gano'n na po katagal itong story niyo? Store namin already existing 10 years. Matagal na rin po. Ano po sino So, ano po, kailan po yung parang peak season na talagang Mostly yung pinaka-pick talaga in terms of like sa mga ganito kasi yung right places na yung like New Year, they yung pag-changing from certain animal signs to another the next year animal sign. Pero lately also kasi nag-function yung the right-hand charts are very well known rin siya with Filipinos or other races. Sa pagtatanong namin kay Mr. Chua na bihasa sa feng shui, napag-alaman namin na mas marami na ngayon ang mga walk-in customers nila. Ibig sabihin lang nito, dumarami na ang mga tumatangkilik sa mga pampaswerte at iba't ibang klaseng gems. Namangha nga din kami sa cleansing bowl na ginagamit para basbasan ng Lucky Charm bago ito ibigay sa bumili nito. Yun yung sounds. So, kaya siya tinawag na singing. And there's a vibration. Kaya kapag ginawa ko na siya, Maga pa lang, agad na natakam itong si Josh sa mga kainang aming nadadaanan. So, mula sa Lucky Charms Hall, na gutom na naman kami. So, ngayon, nandito kami sa Waying Fast Food, dito sa Benavides, Pinoyo. At sabi nila, ito daw yung pinakamasarap na Chinese restaurant dito sa Binondo. Kaya, tatry naman natin kung talagang masarap talaga yung mga pagkain dito. Kaya umorder kami na yung siomay nila, yung hakaw, ano po pa? Shrimp chong pa. Tsaka yung century egg siomay. Hindi namin alam na ang mga pagkain na pili namin ay mga bestseller pala ng Waying. At first time din namin natikman ang mga gantong klaseng putahe ng mga incheck. Yum yum. Ano? Yan. So, pupunta dapat kami ngayon sa Aranken Market kung saan marami silang kakaibang binibenta. Pero unfortunately, pagod na kami, wala din sarado yung most ng tindahan doon. Tinry din namin pumunta doon sa Buddhist temple. Pero bawal. Off limits sila kasi sacred yun sa mga China. So, punta kami doon. Kain ulit kami sa Golden Fortune Seafood Restaurant. Kain ulit. Ang Golden Fortune ay isang fine dining restaurant na sa loob ng 11 taon ay patuloy na pinasasaya ang mga suki nitong Pinoy at Inchik. Tinuruan kami ni Reggie na isang waiter kung paano magluto ng shabu-shabu. Talaga namang napakasaya na experience namin ito. So, ito na yung ulit destination ng production namin. We decided na magkaroon ng maliit na salo-salo dito sa Golden Fortune Restaurant. So, sa halagang 600 pesos, ito ang aming pagsasalo-saluhan. Yan, dami nila. So, ayan, sila sweet, production team. Si Marian, Joshua, Ray, 問而家後期都叫啲條細嘅。 excited na ako. Tapos kumain na. Nakakabusog. Hindi namin kayanin. Tignan niyo naman yung pagkain namin. Yung mga braso, wala na. More buto lang. Tapos, ano gusto mo? Ang favorite mo sa kinain natin? Siyempre yung shark. Oh, shark fin daw yung Shark favorite fin. niya. Ikaw. Akin. Yung Thailand cake shrimp. Ayun, Shrimp fried cake. shrimp cake na cake na Thailand. Sa Thailand galing. Huh? Yan. Tapos sa'yo, Sa akin yung sweet. talaga tila. Yun sa akin talaga. Sa pagkain. Pagkain. Siguro yung
shabu-shabu. Habang naglalakad kami pa uwi galing sa kinainan namin, nakita namin ang isang groto na para sa mga Katolikong Inchik. Dito napagtanto namin na hindi lang pala ang mga Inchik ang tunay na nakaimpluwensya ng kanilang kultura sa atin. Pero tayo din ng mga Pilipino ay nakaapekto sa iba't ibang aspeto ng paniniwala, kultura at tradisyon nila. Dito sa Binondo. Dito sa Binondo. Dito sa Binondo, dito sa Binondo, nagkakaisa ang mga Chinese at ang mga Pilipino. Ano po ang tulay para magtagpo ang dalawang kultura na magkaibang bansa? Sana ganito din sa Scarborough Shoal, no? Oo nga eh. Dito sa Binondo, makikita ang hiling pagmamahal ng bawat isa. Dito sa Binondo, sarap mag-shabu. Shabu? Shabu. Shabu-shabu. At dyan nagtatapos ang 2 araw na pag-ikot namin dito sa Binondo. Ako nga pala si Jenny Castillo. At ako naman si Joshua Miguel de los Santos. Magkita muli tayo. Sa isang programang nagtatakbo ang kasaysayan. At kasiyahan. Dito lang sa Joyride! Joyride! Woo! Ay, nakabay.